David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 751. Ginoong Chen, gusto kang makita ng direktor ni Ren Jiejia na si Xian. I wonder kung may oras si Mr. Chen. Sa oras na ito, lumapit si Sun Simiao kay David at nagtanong sa mahinang boses. Nasaan na siya? Gusto rin ni David na makita kung anong regalo ang ibibigay sa kanya ng pamilyang Ren na ito. Ginoo Chen, sumama ka sa akin. Sabi ni Sun Simiao, at lumakad sa likuran kasama si David. Matapos dumaan sa isang koridor at pumasok sa isang pribadong silid, itinulak ni Sun Simiao ang pinto, at nakita ni David ang isang matandang lalaki na kasing edad ni Sun Simiao, na may mga puting templo na nakaupo sa loob. Palace Master Sun, nang makita ng matanda si Sun Simiao, dali-dali siyang bumangon para salubungin siya. Patriarch Ren, ito si Mr. Chen. Tinuro ni Sun Simiao si David sa likuran niya at sinabi. Nagmamadali at masigasig na lumapit si Ren Xian kay David, palagi kong naririnig ang pangalan ni Mr. Chen, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Talagang isang pagpapala para sa tatlong buhay na makilala si Mr. Chen ngayon. Napakagalang ng ugali ni Ren Xian. Kung tutuusin, nariyan ang reputasyon ni David, at hindi niya maiwasang igalang ito. Magalang si Patriarch Ren. Bahagyang ngumiti si David, ngunit nakikita niyang may itatanong sa kanya ang pamilya Ren. Matapos makapasok sa silid ang ilang tao, nagbuhos si Ren Xian ng isang tasa ng tsaa para kay David mismo. Patriarch Ren, hiniling mo sa akin na imbitahan si Mr. Chen, baka may mali. Si Sun Simiao ay naghagis ng mga laryo upang manguna sa Jade Road. Oo, may kayamanan ako dito. Sayang ang pera sa pamilya naming Ren, kaya gusto kong ibigay ito kay Mr. Chen. Pagkasabi noon, binuksan ni Ren Xian ang isang leather bag sa tabi niya, at pagkatapos ay naglabas ng isang bagay na nakabalot ng mahigpit mula sa leather bag. Nang buksan ni Ren Xian ang packaging layer sa pamamagitan ng layer, isang napakapinong tansong tripod ang nahayag. Ang bronze tripod ay kasing laki lamang ng palad. Bagamat mukhang kalaw-angin, napakalinaw ng mga ron na nakaukit dito. Ginoo Chen, ito ay isang tansong tripod na binili ng ating mga ninuno. Narinig ko na mayroon itong kasaysayan ng libu-libong taon. Ito ay itinago sa bahay. Ibinigay ko ito kay Mr. Chen, umaasa na magiging kapaki-pakinabang ito kay Mr. Chen. Itinulak ni Ren Xian ang bronze tripod sa harap ni David. Ang ninuno ng pamilya Ren ay isang magnanakaw ng nichu. Bagamat alam niyang nakuha niya ito sa pagnanakaw sa puntod, hindi binuwag ni David si Ren Xian. Hindi gaanong alam ni David ang mga cultural relics, ngunit medyo nadismaya siya nang makita niyang napakaliit ng tansong tripod na ito. Ano ang maaaring gamitin para sa isang maliit na tansong tripod? Naramdaman ito ni David ng ilang sandali, ngunit hindi niya naramdaman ang presensya ng espiritual na enerhiya sa tansong kaldero, kaya ang tansong kaldero na ito ay walang silbi kay David. Gayunpaman, kinuha pa rin ni David ang tansong tripod sa kanyang kamay at sinubukang takpan ang tripod gamit ang kanyang probang power, ngunit sa lalong madaling panahon, si David ay nagkaroon ng malakas na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, bahagyang sumimangot si David, at pinakilos lamang ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang buong katawan, na bumubuo ng mga alon ng pabago-bago, at unti-unting sumandal sa bronze tripod. Umuugong. Isang nanginginig na tunog ang dumating, at ang berdeng kalawang sa tripod ay talagang nababalat sa bawat patong. Ang dami ng tansong tripod ay naging mas malaki, at sa wakas ay naging sukat ng isang plato. Pagkatapos ay isang berdeng ilaw ang kumislap, at isang bagong tansong tripod ang bumungad. Nagpakita sa harap ni David at ng iba pa. Dahil dito, nalaglag ang panga nina Ren Xian at Sun Simiao sa gulat. Hindi nila alam na ang bronze tripod na ito ay maaaring lumaki pa, nakamangha-mangha. Nang makita ito ni David, nagulat din siya pagkatapos ng kaunting sulyap. Mukhang may kakaiba sa tansong tripod na ito. Sa pagtingin sa tansong kaldero sa harap niya, nakita ko ang mga berdeng inscription na lumilitaw sa buong katawan, at ang buong tansong kaldero ay nagbigay ng napakabigat na pakiramdam.
Maganda ang pagkakagawa ng tripod na ito, at hindi ito kayang gawin ng makabagong teknolohiya, kaya tiyak na hindi imitasyon ang tripod na ito. Pinagmasdan itong mabuti ni David, at muntik nang makalapit sa tansong tripod, at nakita niya ang salitang Shenlong sa loob ng tansong tripod. Shenlong Ding. Napabuntong hininga si David, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Kabanata 752. Isa ito sa nangungunang 10 artifact noong sinaunang panahon, at nasa listahan si Shenlong Ding. Ito ay ang danding na ipinasa mula sa sinaunang Shenlong clan. Narinig niyang nag-usap si Irvin tungkol sa mga maalamat na artifact noong nakaraan, ngunit hindi niya inaasahan na makaharap ang isa sa mga ito ngayon. Dapat mong malaman na ang Shenlong Ding na ito ay isang pag-iral na tinitingala ng lahat ng mga medikal na practitioner. Hindi niya akalain na pupunta siya kay Jiang Nan ng isang beses at hahayaan siyang makatagpo ng ganoong kayamanan. Dahil sa pananabik, biglang nagningning ang mga mata ni David. Dinampot ang Shenlong Dingding, maingat na tiningnan ni David ang inscription sa ding, kitang-kita ang gulat niyang ekspresyon. Makikita mula sa kasagsagan na ito ng mga diskarte at anyo ng pagbabrand na ito ay ganap na totoo. Shenlong Ding. Nanginginig ang mga kamay ni David sa tuwa. Ito ay talagang isang sorpresa. Kung gagamitin mo ang Shenlong Ding na ito sa pag-concoct ng mga table tasks, si David ay makakagawa ng mas advanced na mga table tasks, at marahil ay maaari rin niyang i-concoct ang mga table tasks. Kung talagang makakapag-practice siya ng Zisudan, hindi siya magdadalawang isip na bigyan ng dalawang makakain sina Lin Chanho at Chifeng. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng utak, napakaganda kung makakatuntong din sina Lin Chanho at Chifeng sa mundo ng walang kamatayang paglilinang. Kailangan ni David ng lakas ngayon, at kailangan din niya ng tulong. Kung napapaligiran ka ng mga Panginoon ng immortalidad, wala kang dapat ikatakot. Nang makita ang nasa sabik na hitsura ni David, nagkatinginan sina Ren Xian at Sun Simiao, habang ang puso ni Ren Xian ay tumutulo ng dugo. Ang tansong tripod na ito ay itinago sa kanilang bahay sa loob ng ilang dekada, at ito ay palaging itinuturing na isang libing sa mga dinastiya ng Shang at Zhou. Kahit na ito ay mahalaga, ito ay wala sa pamilya Ren. Mayroong maraming mas malalaking tansong tripod sa kanilang pamilya. Maraming bronze tripod. Noong una ay inakala na ang maliit na copper cauldron na ito ang pinakabasura, kaya dinala ito ni Ren Xian, ngunit ayaw niyang mangyari ang ganitong bagay. Hindi ko inaasahan na lalaki ang tansong kaldero. Nang makita ang excited na hitsura ni David, alam ni Ren Xian na itong tansong kaldero. Ito ay dapat na isang kayamanan. Pero ngayong naibigay na ito kay David, imposible nang makabalik si Ren Xian. Patriarch Ren, I really like this copper tripod, kaya tatanggapin ko. Kung kailangan ni Patriarch Ren ang aking tulong sa anumang bagay, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin. Dahan daw ang hinaplos ni David ang tansong tripod, at ang tansong tripod ay naging kasing laki ng palad muli, at direktang dinala sa kanyang mga bisig ni David. Nang makitang sinabi ito ni David, agad na natuwa si Ren Xian. Nawala kaagad ang inis sa kanyang puso, at tuwang-tuwang sinabi niya, huwag mong itago, Mr. Chen, mayroon akong hihilingin. Pakisabi sa akin, hanggat maaari akong tumulong, ako ay lubos na nakasalalay sa. Nang makuha ni David ang Shenlong Ding, tuwang-tuwa siya, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay. Sinulyapan ni Ren Xian si Sun Simiao, pagkatapos ay sinundan si David at sinabing, Mr. Shen, nabalitaan ko na bukod sa martial arts skills mo, hindi maarak ang medical skills mo. Nagkataon lang na may sakit ang asawa ko at gumaling. Sana ay matulungan ka ni Mr. Chen na tingnan. Magpatingin sa doktor. Natigilan si David, hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-generous si Ren Xian, at talagang naimbitahan siyang magpatingin sa doktor, at parang pamilyar sa isa't isa sina Ren Xian at Sun Simiao. Hindi kaya nakikita ni Palace Master Sun ang sakit ng asawa ni Master Ren. Tanong ni David na may pagdududa. Nang marinig ito ni Sun Simiao, biglang namula ang kanyang mukha at sinabi niya, para sabihin ang totoo mula kay Mr. Chen, nakita ko na ito ng maraming beses, at wala talaga akong magagawa. Maging ang Palace Master Sun ay hindi ito nakikita. Makikita na isa nga itong mahirap at sari-saring sakit. Pupunta ako sa palasyo bukas para manahimik.
Tumango si David bilang pagsang-ayon, ngunit hindi angkop na pumunta sa bahay ng ibang tao upang magpatingin sa doktor sa gabi. Maraming salamat, Mr. Chen, maraming salamat. Nang makitang pumayag si David, paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Ren Xian. Makapanatag si Patriarch Ren ngayon, hanggat kumikilos si Mr. Chen, walang sakit na walang lunas, at si Mr. Chen ay master ng alchemy. Pagkatapos kainin ang mga medicinal pill na ginawa ni Mr. Chen, maaari mong palakasin ang iyong katawan at maiwasan ang mga lason. Binanggit ni Sun Simiao si David, at muling tumango si Ren Xian. Sinulyapan ni David si Sun Simiao nang walang magawa, itong pambobola, marahil ay humingi din si Ren Xian ng 2 medicinal pill. Kabanata 753. Kinaumagahan, personal na nagdala si Ren Xian para sunduin si David, at sumunod din si Sun Simiao. Malinaw, gusto rin niyang makita kung paano ginagamot ni David ang kanyang sakit, para may matutunan siya rito. Ang pamilyang Ren ay nakatira sa kanlurang suburb ng Lingzhou, na sumasaklaw sa higit sa 10 ektarya. Ginoo Chen, sa unahan lang. Ang lugar na ito ay bagong lipat. Masyadong maliit ang lugar kung saan ako nakatira noon. Inakay ni Ren Xian si David para magsalita. Patriarch Ren, masyado kang mahinhin. Ang iyong dating lugar ay libu-libong metro kwadrado, at ito ay maliit pa. Marami ka talagang pera. Pabirong sabi ni Sun Simiao. Hahaha, ano ang mayaman at makapangyarihan, sa harap ng mga martial arts masters gaya ni Mr. Chen at Palace Master Sun, ang pera ay isang pangkaraniwang bagay. Tumawa si Ren Xian. Pagpasok pa lang ni David sa pamilya Ren, naramdaman niya na may mali, na para bang nababalot ng kung ano ang buong pamilya Ren. Bagaman manipis ang espiritual na enerhiya ng kasalukuyang lipunan, hindi ito nangangahulugan na wala na. Ngunit pagpasok pa lang ni David sa bahay ni Ren, nakita niyang nawala sa isang iglap ang manipis na aura na nararamdaman pa rin niya, na para bang nakapasok siya sa vacuum. At may mali kay Shaolan. Bilang isang natural na kaakit-akit na katawan, si Shaolan ay masyadong sensitibo sa kapaligiran sa paligid niya. Pagkapasok sa pinto, bahagyang kumunat din ang mga kilay ni Shaolan. Nararamdaman mo bang may mali? Tanong ni David kay Shaolan. Tumango si Shaolan, pagpasok ko pa lang sa bakuran na ito, palagi akong nakaramdam ng pagkahilo, ang enerhiya sa aking katawan ay tila nakaharang ng kung ano, at walang paraan upang mailabas ang enerhiya sa aking dantian. Nakinig si David, bahagyang ngumiti, at walang sinabi. Alam niya na ang pamilyang Ren ay dapat na nabuo, ngunit hindi alam ni David kung bakit ang pamilyang Ren ay inilagay sa forma sayon, kaya dapat niyang makita muna ang pasyente. Kung walang kinalaman ang pasyente sa formation, ayaw magtanong ni David tungkol sa formation. Ngayon, mas mabuti para sa kanya na gumawa ng higit sa isang mas kaunti. Ginoo Chen, ipagtitimpla kita ng isang tasa ng masarap na Longjing tea, maupo ka muna. Pagkapasok sa kwarto, binati ni Ren Xian si David na maupo, at saka nagtimpla ng tsaa. Guru, hayaan mo akong pumunta. Nagmamadaling sabi ng isang katulong kay Ren Xian. Kung tutuusin, ang mga bagay tulad ng paggawa ng tsaa at pagbuhos ng tubig ay ginagawa ng kanilang mga katulong. Huwag kang mag-alala, umakyat ka at itulak mo ang babae, at sabihing may mga bisita. Kinawian ni Ren Xian ang kanyang kamay. Tumango ang katulong at umalis. Nagtimpla si Ren Xian ng isang kaldero ng tsaa na Longjing tea, pagkatapos ay umupo sa sofa at sinabing, Mr. Chen, subukan itong Longjing tea, lahat ito ay magandang bagong tsaa. Palace Master Sun, dapat mo ring subukan, ang ganitong uri ng bagong tsaa ay hindi karaniwan. Binati din ni Ren Xian si Sun Simiao. Bahagyang ngumiti si David. Kung tutuusin, hindi siya marunong tumikim ng tsaa, at halos lahat ng tsaa ay pareho ang lasa pagdating sa kanyang bibig. Ilang tao ang nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Patriarch Ren, noong itinatayo ang iyong bilya, hiniling mo ba sa master na makita ito? Hindi maiwasang itanong ni David kay Ren Xian. Nakita ko na. Ang pagpili ng site, construction, kasama ang laki at oryentasyon, lahat ay itinuro ng master. Nagkakahalaga ito ng mahigit 5 milyon. Narinig ko na ang master na ito ay mula sa Tianluo Pavilion. Sikat na sikat yan. Walang itinago si Ren Xian kay David, tumango siya at sinabing.
Tianluo Pavilion. Bahagyang kumunat ang noo ni David na para bang hindi niya narinig. Gayunpaman, nang marinig ito ni Xiaolan, na nasa tabi ni David, bigla siyang napabulalas, ipinakita ng mga tao sa Tianluo Pavilion itong feng shui. Kaya talagang maraming mukha ang pamilya mo, not to mention 5 million, kung hindi mahalaga. Natatakot ako na ang mga taong hindi maaaring mag-imbite ng Tianluo Pavilion sa lahat. Xiaolan, kilala mo ba ang Tianluo Pavilion? Tanong ni David. Siyempre alam ko, ang Tianluo Pavilion ay itinatag ni Sidao, isang sikat na Daoist master sa ating Timog Kanluran, at gumamit siya ng iba't ibang feng shui secret techniques, jiugong fishing at 5 elements bagwa upang lumikha ng isang set ng sleepy dragon formations, kahit na ito ay isang malakas na martial artist. Ang nakulong sa forma sayon ay mahirap ding takasan, kaya ngayon ay sikat na sikat sa atin ang Luo Pavilion. Sinundan ni Xiaolan si David para magpaliwanag. Kabanata 754. Oh, tumanggo si David. Hindi niya inaasahan na magiging napakalakas ni Luoj ngayon, kaya tinanong niya si Ren Xian, hindi ko alam kung paano nakipag-ugnayan si Patriarch Ren kay Master Luoj ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay libu-libong kilometro ang layo mula sa Timog Kanluran. Kahit na may impluwensya ang Tianluo Pavilion, hindi ito makakaapekto sa libu-libong milya ang layo. Kilala siya ng aking bunsong anak. Dinala niya ang bahay para ipakita sa kanya. Anong problema Mr. Chen, may problema ba dito sa bahay? Napatingin si Ren Xian kay David ng kakaiba. Oh, ayos lang. Bahagyang ngumiti si David. Dahil ang bunsong anak ni Ren Xian ang namuno sa pamilya, walang masabi si David. Pagpasok pa lang niya sa compound ng pamilya Ren, naramdaman niyang may mali. Pagpasok niya sa villa, sigurado na si David na under the formation ang bahay, at malamang na may sakit ang asawa ni Ren Xian. May kaugnayan sa array. Habang nag-uusap ang ilang tao, itinulak ng isang katulong ang isang medyo may edad na babae pababa ng hagdanan. Naka-wheelchair ang nasa katanghaliang gulang na babae, napaka-haggard ng kanyang mukha, at walang laman ang loob ng kanyang pantalon. Binti. Ginoo. Chen, ito ang asawa ko. Pagkatapos magsalita ni Ren Xian, nilinggan niya ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, Sushan, ito ang Mr. Chen na sinabi ko sa iyo kagabi. Siguradong magiging optimistic siya sa sakit ng ulo mo. Hello Mrs. Ren. Tumayo si David at ngumiti sa asawa ni Ren Xian. Hello, Mr. Chen. Tumingin ang asawa ni Ren Xian kay David, at medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito. Maaaring dahil sa napakabata pa ni David, at hindi siya naniwala. Alagaan ang iyong sakit. Sushan, sabihin kay Mr. Chen ang tungkol sa sitwasyon mo at hayaang ipakita sa iyo ni Mr. Chen. Kinawian ni Ren Xian ang kanyang kamay at hinayaan ang mga katulong na umalis. Itinulak niya ng personal ang asawa, at makikitang sobrang nagmamahalan ang dalawa. Nawala ng mga paa ang kanyang asawa at nabaldado. Ang isang mayamang lalaki tulad ni Ren Xian ay hindi pinabayaan ang kanyang asawa, at siya ay sobrang mapagmahal. Totoo na walang gaanong lalaki na binibigyang importansya ang pagkakaibigan. Nang makita ang eksenang ito, malaki rin ang pagbabago ni David sa kanyang pananaw kay Ren Xian. Hindi na kailangan, Patriarch Ren, naiintindihan ko na ang sitwasyon ni Mrs. Zun. Ikinawi ni David ang kanyang kamay. Naiintindihan. Saglit na natigilan si Ren Xian, puno ng hinala ang mukha, wala siyang nakita, wala man lang palso, kaya alam niya kung ano ang mali. Ginoo. Chen, anong sitwasyon ko? Sinulyapan lang ng misis ni Ren Xian si David, at sinabing alam niya ang sitwasyon niya, na karamihan ay manloloko ng pera. Alam niya ang sarili niyang sitwasyon, kaya tinanong niya si David kung tama ang sinabi ni David. Ginang. Ren, madalas ba sumakit ang ulo mo, at kapag nagsimula na ang sakit, babagsak ang buong katawan mo? Tumingin si David sa asawa ni Ren Xian at mahinang sinabi. Oo, madalas sumasakit ang ulo ko, at sa tuwing nakakaramdam ako ng sakit, gusto kong magpakamatay. Walang mga painkiller ang makakatulong. Tumanggo ang asawa ni Ren Xian. Ginoo. Chen, kakaiba ang kalagayan ni Mrs. Ren. Hanggat nagsisimula ang sakit ng ulo, walang paraan upang makontrol ito.
Gumagamit ako noon ng tranquilizer para maibsan ang pananakit ng ulo ni Mrs. Ren, pero wala naman talagang silbi, pero habang hinahayaan mo lang ito, magtatagal. Kusang nawala ang sakit ng ulo. Tiningnan ko ang katawan at ulo ni Mrs. Ren, at wala namang problema. Sinundan ni Son Simyaw si David na may pagtataka sa mukha. Bahagyang ngumiti si David, Mrs. Walang sakit ang katawan ni Ren, paano ka naman masama, nasa puso mo ang sakit niya. Sa iyong puso. Sa pagkakataong ito, sabay na tumingin sina Ren Xian at Son Simyaw kay David, gustong marinig kung paano nagpaliwanag si David. Oo, ang sakit ni Mrs. Shu ay nasa puso niya. Ang dahilan kung bakit madalas sumasakit ang ulo niya at hindi niya makontrol ay dahil hindi siya makatulog sa gabi, at madalas siyang binabangungot. Sa pamamagitan ng kaunting mga trick, ito ay naging ang kasalukuyang sitwasyon. Bahagyang tumango si David. Kabanata 755. Sushan, ganun ba talaga? Hindi ko ba narinig na binabangungot ka sa gabi? Nang makita ito, nagmamadaling tinanong ni Ren Xian ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit, naging tuso ang mga mata ng asawa ni Ren Xian, pangit ang mukha, at nag-aalangan at ayaw sumagot ng diretso. Karaniwan, ito ay isang bangungot lamang sa gabi, kaya't bakit ito mag-aatubili? Anong pinagsasabi mo? Tama ba ang sinabi ni Mr. Chen? Anong problema mo? May tinatago ka ba sa akin? Nang makitang umiiwas ang kanyang asawa at hindi siya direktang sinasagot, kakaiba ang pakiramdam ni Ren Xian. Woo! Biglang umiyak ang asawa ni Ren Xian, at umiyak siya ng napakalungkot. Nang makitang umiiyak ang kanyang asawa, natarante si Ren Xian. Sushan, ikaw? Huwag kang umiyak. Ano ang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Ren Xian. Ngunit sa sandaling bubuksan na ng asawa ni Ren Xian ang kanyang bibig, nakita niya ang isang napakasiglang binata na nakasuot at leather na sapatos na pumasok, at sa tabi ng binata ay isang binata na kasing edad. Tay, inimbitahan ko si Ningyo na makita ang aking ina. Kinausap ng binata sa suit si Ren Xian. Ang lalaking ito ay anak ni Ren Xian na si Ren Sikong. Ang binata sa tabi ni Ren Sikong ay sumulyap sa mga tao, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Shaolan. Pagkakunot ng noo ay mabilis niyang iniwas ang tingin. Nang makita ang presensya ni Son Simyaw, agad na tumango si Ren Sikong kay Son Simyaw at sinabing, "Hello, Palace Master Son." Ngumiti din si Son Simyaw kay Ren Sikong, masigla pa rin si Sikong, at matamis ang kanyang bibig. Nang makita ni Ren Sikong si David ay sinulyapan lang niya ito at hindi nagsalita, dahil hindi niya kilala si David. Ngunit nang dumapo ang mga mata ni Ren Sikong kay Shaolan, agad siyang nabighani sa kagandahan ni Shaolan. Ang malaanghel na hitsura ni Shaolan, pati na rin ang mukha ng kutsilyo at palakol, ang katawan ng Diablo ay bukol, at ang katawan ay naglalabas ng mga sabog ng halimuyak ng katawan. Si Ren Sikong ay agad na nabighani, nakatingin kay Shaolan na may isang pares ng mga mata, kahit na huwag kumurap. Ubo-ubo. Nang makitang hindi makatuwirang tumingin ang kanyang anak kay Shaolan, umubo ng 2 beses si Ren Xianzong. Bagamat hindi alam ni Ren Xian kung ano ang relasyon ni na Shaolan at David, ngunit ang kanyang anak ay napaka-unreasonable. Kung iniinis niya si David, hindi katumbas ng halaga ang pagkawala. Nang marinig ang pag-ubo ni Ren Xian, si Ren Sikong ay bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling tinanong si Ren Xian, "Tatay, sino ang kagandahang ito?" "Sikong, ito si Mr. Chen na dinala ko sa nanay mo." Hindi muna ipinakilala ni Ren Xian si Shaolan, ngunit itinuro ang pagpapakilala ni David, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang babaeng ito ay kaibigan ni Mr. Chen at magkasamang pumunta rito. Nagpakilala si Ren Xian ng ganito para medyo pigilan ni Ren Sikong ang sarili. Alam ni Ren Xian na ang kanyang anak ay isang lecher, ngunit kailangan din niyang maghiwalay ng mga okasyon. Si Ren Sikong ay nakatingin lang kay David ng malamig, hindi pa rin nagsasalita, bagkus ay diretsyong naglakad papunta sa kanyang ina, tumingkayad at sinabing, "Nay, mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Masiglang tumango ang ina ni Ren Sikong, mas mabuti na ito, at hindi na masyadong malubha ang sakit ng ulo. "Nay, huwag kang mag-alala, dinala ko si Ningyo, tiyak na gagamutin niya ang sakit mo." Tinuro ni Ren Sikong ang binata sa tabi niya at sinabing, "Master Ning, talagang mahirap para sa iyo na tumakbo.
Ngumiti ang ina ni Rensikong kay Ningyu. Tita, huwag mong sabihin, magkaklase kami ni Sikong, tawagin mo lang ang pangalan ko. Magalang na sabi ni Ningyu. Nang tumingin kay Ningyu, bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay tinanong niya si Rensian, kaklase ito ng anak mo. Oo, ang vilya ko ay pinili din ni Ningyu para tulungan kang makita ito. Ngayon siya ay nag-aaral sa Tianluo Pavilion. Tumango si Rensian at sinabi. Kabanata 756. Hindi nakakagulat na 5 milyong tao na maaaring mag-imbite ng Tianluo Pavilion ay mga kaklase ng iyong anak. Narinig ito ni Shaolan, na nasa gilid, at biglang natauhan. Ang mga tao sa Tianluo Pavilion ay may mga mata sa itaas, at 5 milyong tao ang gustong hilingin sa kanila na lumipat, na isa lamang fantasy. Narinig ni Ningyu ang sinabi ni Shaolan, at agad na lumingon kay Shaolan, Miss, mukhang kilala mo rin ang ating Tianluo Pavilion. Bagamat sikat ang Tianluo Pavilion sa Timog Kanluran, kung tutuusin, ito ay Jiangnan, na pinaghihiwalay ng libu-libong kilometro. Nabalitaan ko na walang gaanong tao sa Tianluo Pavilion. Ikaw Tianluo Pavilion ay napakasikat sa Timog Kanluran, syempre alam ko ito, ngunit ikaw, Master Ning, wala akong narinig na. Bahagyang ngumiti si Shaolan. Hindi rin nagalit si Ningyu, ngunit tiningnan niya ng mabuti si Shaolan, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, taga Miao Village ka ba? Oo, taga Miao Village ako. Hindi ito itinago ni Shaolan, at tumango ng mapagbigay. Nang makitang inamin ito ni Shaolan, bahagyang ngumiti si Ningyu, hindi ka taka-taka na kilala mo ang aming Tianluo Pavilion, kaya ikaw ay mula sa Miao Village. Ngunit mayroon lamang isang magandang babae sa Miao Village, at iyon ay si Miss Shaolan, ang matuwid na anak ni Haring Miao, ikaw si Miss Shaolan, tama ba? Sinabi ito ni Ningyu, namulaklak ang puso ni Shaolan, sinong babae ang hindi gustong pinupuri ng iba sa pagiging maganda? Oo, ako si Shaolan. Tumango si Shaolan. Kung hindi ako nagkakamali, ito si David. Tumingin si Ningyu kay David at sinabi. Paano mo siya nakilala? Nagulat si Shaolan. Natatakot ako na walang sino man sa buong Timog Kanluran ang hindi nakakakilala sa kanya. Kakaunti lang ang mga taong nang ahas na patayin ang pinakamatandang young master ng Chanwaman. Ngayon sa araw na iyon, ang master ng woman, Xiao Haodon, ay galit na galit at hinahanap ka kung saan-saan. Kahapon, pinatay siya ng mga taga-Chanwaman. Ang Miao Village ay dumanas ng matinding casualty, kung hindi lang dumating ang martial arts leader, tinatayang nalipol na ang Miao Village. Ngumisi si Ningyu. Nang marinig na mawawasak na ang Miao Village, agad na kumirat ang puso ni Shaolan. Bagamat nakaalis na siya sa Miao Village at hindi na babalik sa Miao Village sa kanyang buhay, nalungkot pa rin siya nang marinig ang balita. Ningyu, magkakilala ba kayo? Tulungan mo akong magpakilala. Nang makitang kilala ni Ningyu si Shaolan, lumapit kaagad si Rensikong at umaasang sinabi. Tila tinukso siya ni Shaolan. Sumulyap si Ningyu kay Rensikong, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag na lang kayong magkakilala. Ang mga salita ni Ningyu ay agad na nagpalamig sa sigasig ni Rensikong at masunuring naglakad pabalik sa kanyang ina. Nay, maupo ka, hahayaan kitang gamutin ni Ningyu. Si Rensikong ay tumingkayad at sumunod sa kanyang ina ng buong anak. Nakinig si Rensian sa sinabi ni Rensikong, biglang nahiya ang mukha, at tumingin kay David, tutal, niyaya niya si David na pumunta, at ngayon ay may inimbitahan na naman ang anak niya, at si Ningyu ang nag-imbite kay Rensian. Kung ito ay isang ordinaryong doktor, matagal na siyang itinaboy ni Rensian, ngunit ngayon ang sakit ng kanyang asawa, dapat ba siyang magpatingin kay Ningyu o kay David? Hindi rin makapagdesisyon si Rensian na medyo nakakahiya. Medyo nahiya din si Sun Simiao. Pagkatapos ng lahat, ipinakilala niya si David na pumunta dito, at ngayon ay naging ganito, kaya't si Sun Simiao ay tumabi kay David at mahinang sinabi, Mr. Chen, hindi alam ni Sikong na iniimbitahan kanya rito, kaya huwag kang magtampo. Bahagyang ngumiti si David at umiling, okay lang. Nang makitang hindi nagdamdam si David, gumaan ang loob ni Rensian. Ningyu, mangyaring tingnan. Si Rensian ay gumawa ng kilos ng imbitasyon at hiniling kay Ningyu na ipakita ang kanyang asawa.
Pagkatapos ng lahat, si David ay walang nakita ngayon, at si Ren Xian ay walang alam tungkol dito. Tito Ren, masyado kang magalang, titignan ko agad si auntie. Pagkatapos magsalita ni Ningyu, lumapit siya sa asawa ni Ren Xian. Nagpalitan ng tingin sina Ningyu at Ren Sikong. Bagamat maingat ang dalawa, natuklasan sila ng maingat na si David. Kabanata 757. Sa mga mata ng dalawang tao, parang nahulaan din ni David kung ano, plus under the formation ng bahay, siguradong may kakaiba. Tita, iunat mo ang iyong kamay, ipapakita ko muna sa iyo. Bahagyang ipinatong ni Ningyu ang kanyang kamay sa palso ng ina ni Ren Sikong, at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, na para bang iyon ang nangyari. Sa pagtingin sa hitsura ni David ngayon, hindi niya nasuri ang palso, at hindi niya tiningnan ng mabuti. Isang sulyap lang at alam na niya ang lahat. Ito ay medyo masyadong peke. Kung hindi dahil sa rekomendasyon ni Sun Simiao, hindi masyadong magtitiwala si Ren Xian kay David, at kung bibigyan niya ito ng regalo, tiyak na itataboy siya bilang sinungaling. Maya-maya, bumangon si Ningyu at nagmamadaling nagtanong si Ren Sikong, Ningyu, okay lang ba ang nanay ko? Sikong, walang seryoso kay tita. Kaya lang, ang kanyang katawan ay invade ng yin qi, na nagiging sanhi ng migraine headaches. Kunin mo na lang ako para pilitin ang yin qi na iyan sa katawan ng tiyahin ko. Pagkatapos magsalita ni Ningyu, naglabas siya ng anting-anting mula sa kung saan, may binulong sa kanyang bibig, at pagkatapos ay bigla itong idinikit sa noo ng ina ni Ren Sikong. Nang makitang hindi makagalaw ang ina ni Ren Sikong, hindi siya kumikibo, ni hindi kumukurap. Ilang saglit, nagsimulang lumabas ang itim na gas mula sa tuktok ng ulo ng ina ni Ren Sikong. Ang itim na gas ay tila may buhay. Pagkalabas sa katawan ay agad itong naging hugis tao at mabilis na lumutang patungo sa bintana. Hoy, gusto ko pang tumakbo. Malamig na sumengot si Ningyu na iyon, naglabas ng isang bote ng porselana mula sa kanyang bulsa, itinapon ito patungo sa itim na gas, at ang itim na gas ay agad na sinipsip sa bote ng porselana. Pagkatapos ng operasyong ito, nagmukhang tanga si Ren Xian, isa lang siyang ordinaryong tao, paano siya nakakita ng ganoong eksena noon. Maging si Sun Simiao ay nabigla. Bagamat si Sun Simiao ay isang martial artist mismo, hindi niya masyadong nakita ang ganitong paraan ng paghabol sa mga multo at pagpapaalis ng masasamang espiritu. Matapos masipsip ang itim na hangin sa porcelain vase, ang klorera ay lumipad pabalik sa mga kamay ni Ningyu, at ang spell sa ulo ng ina ni Ren Sikong ay agad na naging buga ng puting usok. Look! Nakita mo na ba? Napakalakas ng Ningyu na ito. Hindi nakakahiya na nagmula ito sa Tianluo Pavilion. Si Ren Xian ay natigilan, at ang kanyang mga salita ay medyo alanganin. Masiglang tumango si Sun Simiao, puno rin ng pagkabigla. Ngayon ay tila nakumbinsi sina Sun Simiao at Ren Xian sa kamay ni Ningyu. Si Ren Xian, sa partikular, ay tila nakalimutan ang pagkakaroon ni David. Hindi snob si Ren Xian, ngunit siya, bilang isang ordinaryong tao, ay hindi kailanman nakakita ng ganoong eksena. Ngayon ay bigla niyang nakita na siya ay ganap na nasakop. Sa kanyang mga mata, si Ningyu ay parang diwata. Inalis ko ang yin qi sa katawan ng aking tiyahin, at wala ng mga problema sa hinaharap. Matapos ilagay ang bote ng porselana, mahinang sabi ni Ningyu. Ningyu? Napaka-talented mo, maraming salamat, sabihin mo sa akin, paano mo gustong gantihan kita. Masayang sabi ni Ren Sikong kay Ningyu. Sikong, magkaklase tayo. Ano ang gusto mong kapalit sa pagtulong mo sa iyong tiyahin na magpatingin sa doktor? Napakakaiba. Bahagyang ngumiti si Ningyu at tumanggi. Ningyu, bagamat magkaklase kayo ni Sikong, hindi mo maaaring hayaang tumulong ka ng walang kabuluhan. Alam ko rin ang mga patakaran ng iyong negosyo. Hindi ka pwedeng umalis ng walang kabuluhan. Sisirain nito ang iyong buhay. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ano? Tanong ni Ren Xian na maganda ang kalooban. Masaya si Ren Xian na gumaling na ang sakit ng kanyang asawa. Nang makitang sinabi ito ni Ren Xian, medyo nahihiyang sinabi ni Ningyu, hindi ko inaasahan na malalaman ni Uncle Ren ang mga patakaran ng ating negosyo. Dahil si Uncle Ren ang nagtanong nito, kaya ako may balak na humingi kay Uncle Ren ng isang bagay.
Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo, hanggat mayroon ang aking pamilya, ibibigay ko ito sa iyo. Tinapik ni Renzian ang kanyang dibdib at sinabing, nabalitaan ko na may guilt pot si Uncle Ren. Gusto ko ang ganitong bagay. Hindi ko alam. Sabi ni Ningyu, nakatingin sa mukha ni Renzian, at nakitang nagbago ang mukha ni Renzian, hindi natapos ni Ningyu ang kanyang mga salita. Kabanata 758. Napakunot ang noo ni Renzian Wei sa kahihiyan. Paborito niya itong guilt pot. Sinasabing ang guilt pot na ito ay hinukay mula sa mausoleum ng isang henerasyon ng mga reyna. Napakaganda nito. Ngunit nagsalita si Ningyo, optimistic ang mga tao sa sakit ng kanyang asawa, at malalaking bagay din ang sinabi ni Renzian. Kung hindi niya binigay ngayon, hindi ba nakakahiya? Well, dahil nagustuhan mo, ibibigay ko sa iyo. Walang magawa si Renzian at sinabing. Pagkatapos ay komandat siya sa isang utusan, na nagmamadaling umalis. Maya-maya, lumabas ang katulong na may dalang ginintoan at tekor. Ningyu, ang guilt pot na ito ay napakahalaga, kailangan mong panatilihin itong mabuti. Kinuha ni Renzian ang ginintoan na bote ng tubig at ipinadala ito kay Ningyu nang may pag-aatubili. Bahagyang tumango si Ningyu at hindi umimik, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay matagal nang naging excited. Matapos kunin ang guilt pot, direktang inilagay ni Ningyu ang multo sa porcelain vase sa guilt pot, at pagkatapos ay sinundan si Renzian upang magpaalam, na iniisip na umalis. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Ningyu, pinigilan siya ni David. Sa totoo lang, alam mo kung paano kontrolin ang kaluluwa, at wala itong kinalaman sa akin, ngunit ginagamit mo ang magic na ito para saktan ang mga tao, kaya kailangan kong alagaan ito. Mahinang sabi ni David. Nang bigkasan ni David ang tatlong salitang, spirit control, ang orihinal na mayabang na mukha ni Ningyu ay halatang nagulat, at maging ang sulok ng mga mata ni Rensikong ay kumaibot. Ano ka ba, lakas ng loob na pigilan si Ningyu. Humakbang si Rensikong at galit na tinanong si David. Ginoo. Shen, anong ginagawa mo? Nakita ni Son Simyaw na talagang pinigilan ni David si Ningyu, at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay na hindi niya maintindihan, kaya nagtanong siya ng mabuti. Ginoo. Shen, saan ka nasaktan ni Ningyu? Kaya kung gumawa ng mga pagbabago sa ngalan niya. Ano ang ibig mong sabihin sa pagharang nito? Nagsalita rin si Renzian, bagamat tinawag pa rin niya si Mr. Chen, ngunit halatang may kaunting kalungkutan sa kanyang tono. Kung tutuusin, inasikaso lang ni Ningyu ang sakit ng kanyang asawa. Pinigilan ni David si Ningyu sa harap niya, na sobra. Ano ang ibig kong sabihin, hindi mo naiintindihan, ngunit dapat niyang maunawaan. Ngumiti si David kay Ningyu, at biglang hinawakan ang guilt pot sa kamay ni Ningyu. Saglit na natigilan si Ningyu, pagkatapos ay mabilis na umatras. Kasabay nito, nang makita ni Rensikong na talagang may ginawa si David kay Ningyu, nagalit ang mukha nito, at sinuntok niya si David ng malakas. Sikong, huwag na. Nang makitang sinasalakay ni Rensikong si David, nagmamadaling sumigaw si Son Simyaw at tumayo sa harapan ni David. Palace Master Son, dinala mo ba ang taong ito? Pakiramdam mo ba ay nawalan ka ng mukha at sinasadya mong sumunod kay Ningyu para humanap ng mali? Binawi ni Rensikong ang kanyang mga kamay at tinanong si Son Simyaw. Hindi alam ni Son Simyaw kung ano ang ibig sabihin ni David sa oras na ito, kaya't napalingon na lamang siya kay David at nagtanong, Mr. Shen, bakit mo ginagawa ito? Naramdaman ni Son Simyaw na hindi si David ang uri ng taong maliit ang tiyan, at tiyak na wala siyang gagawin kay Ningyu para dito. Dahil gusto ninyong malaman, ipapaalam ko sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay at nag-type ng magic formula sa napakabilis na bilis, tanging isang flash ng puting ilaw ang nakita sa silid, at pagkatapos ay nagulat ang lahat. Lalong natakot at napahiyaw ang ina ni Rensikong, dahil nakita nilang hindi mabilang ang mga itim na ambon na lumulutang sa silid, at ang itim na ambon ay patuloy na nagbabago ng anyo, na parang multo, na nagpapakita ng mga ngipin at mga kuko. Ang mga itim na ambon na ito ay eksaktong kapareho ng mga inilagay ni Ningyu sa florera ng porselana kanina, ngunit ngayon ay napakarami, na pumupuno sa buong silid. Ngayon, maliban kina David at na Ningyu, nagbago ang kulay ng takot na mukha ng lahat.
Bagamat maraming karanasan at kultibasyon si Sun Simiao, natakot din siya sa eksenang nasa harapan niya, at nanginginig ang buong katawan. Kabanata 759. Takot na takot din si Xiaolan, at nagtago ng mahigpit sa likod ni David. Sinundan ni Lin Chanho at Chifeng si David at nakita nila ang mga bagay na ito, ngunit nang napakaraming lumitaw ng sabay-sabay, namutla ang kanilang mga mukha. Tuldok. Nang matakot ang ilang tao, nakita nilang marahang kamakaway ang kamay ni David, na wala ang itim na ambon, at muling bumalik sa orihinal na estado ang silid. Shen, Mr. Shen, ano ito? Isa ba itong multo? Huminga ng mahabang hininga si Sun Simiao at tinanong si David. Sa oras na ito, takot na takot si Ren Xian kaya napayuko siya sa sofa, nanginginig palagi, sobrang gaff. Nagbago ang mukha ni Ren Sikong na iyon, at nilapitan niya si Ningyu nang walang malay. Ang nakikita mo ay isang kaluluwa lamang sa 3 kaluluwa ng mga tao at 7 kaluluwa. Matapos mamatay ang isang tao, ang 3 kaluluwa at 7 kaluluwa ay humiwalay sa katawan, at ang 7 kaluluwa ay naglalaho. Pagkatapos nito, ang makalangit na kaluluwa ay umakyat sa langit, ang kaluluwa ng lupa ay pumasok sa lupa, at ang kaluluwa ng buhay ay pumasok sa reinkarnasyon. Ngayon na, ang mga itim na ambon na ito ay ang mga kaluluwa ng lupa, na kilala rin bilang mga multo, na karaniwang kilala bilang mga multo. Sinundan ni David si Sun Simiao upang magpaliwanag. Bagamat nalilito si Sun Simiao, tila naintindihan niya ng kaunti, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, maaari bang kontrolin ng pamamaraan ng pagkontrol ng kaluluwa na binanggit ni Mr. Chen ang mga multo na ito? Hindi masama. Bahagyang tumanggo si David, ang mga multong ito ay ilan lamang sa mga katawan ng enerhiya. Sa orihinal, sila ay napakahina, at mas imposibleng manakit ng mga tao, ngunit kung ang isang tao ay sadyang kumokontrol sa mga multo na ito at sumisipsip ng yin, ang mahihinang mga multo na ito ay magiging isang halimaw. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni David, agad namang nag-react si Sun Simiao. Naintindihan din niya kung bakit ngayon lang binaril ni David si Ningyu. Dapat ay ginamit ni Ningyu ang soul controlling technique na ito para saktan ang pamilya Ren Xian. Ngunit malinaw na narito si Ningyu upang gamutin ang ina ni Ren Sikong, at nakita nila sa kanilang mga mata ang isang itim na fog na lumabas sa katawan ng ina ni Ren Sikong. Ngayon ay lalong nalilito si Sun Simiao, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa bagay, wala naman siyang alam sa Taoism. Paano mo masasabing miyembro ka rin ng pamilya Ren, ngunit labis mong sinasaktan ang iyong pamilya, alam mo ba na mayroong banal na pagkondena sa dilim? Tumingin si David kay Ren Sikong at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo, hindi ko talaga maintindihan. Malaki ang ipinagbago ng kutis ni Ren Sikong, at sinigawan niya si David. Ginoo. Shen, anong nangyayari dito? Nakabawi na si Ren Xian sa kanyang pagkagulat at naglakad papunta kay David para magtanong. Siya mismo ay naguguluhan. Tumingin si David kay Ren Xian, bahagyang ngumiti at sinabing, naayos na ang bahay mo, at may mga multo sa bahay na ito, natatakot ang pamilya mo na malapit na itong mamatay. Nang marinig ang sinabi ni David, ang mukha ni Ren Xian ay agad na naging sobrang pangit. Ginoo. Shen, mangyaring maging mas detalyado, ito. Ano ang nangyayari dito? Hindi maintindihan ni Ren Xian, sino ang makakasama sa kanyang pamilya. Patriarch Ren, sinabi mo na pinili ni Ningyu ang lugar kung saan mo itatayo ang iyong bahay ngayon. Tanong ni David. Oo, ang buong lupain, kasama ang layout ng gusali, ay pinili ni Ningyu ng maingat. Tumanggo si Ren Xian. Ang lugar na pinili mong tirahan ngayon ay ang lupain ng 7 masasamang espiritu, at isa pa rin itong lugar na yin na may napakabigat na yin, na tamang-tama para sa pagpapalaki ng kaluluwa. Ang iyong bahay ay isa ring puting tigre na nakataas ang ulo. Tumingin sa itaas, ang puting tigre ay mananakit ng mga tao. Sinabi ko ito, naniniwala ako na dapat malaman ng may-ari ng pamilya ang nangyari, di ba? Sabi ni David kay Ren Xian. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, naramdaman ni David na may mali. Matapos makapasok sa villa, alam niya na ang bahay ay binastos, ngunit nang makita niya na ginamit ni Ningyu ang pamamaraan ng pagkontrol ng kaluluwa upang makaakit ng maraming multo, napagtanto ni David na ang orihinal na ito ay lupain pa rin ng 7 masamang espiritu.
Si Ren Xian ay tanga, naririnig din niya na ang lugar na ito ay pinili ni Ningyu, ang bahay na ito ay dinisenyo at itinayo ni Ningyu, at si Ningyu ay nakakakontrol din ng kaluluwa, napakaraming multo sa kanyang bahay, ang pinakamahalagang punto itong si Ningyu ay kaklase ng kanyang anak. Naintindihan naman agad ni Ren Xian ang sinabi ni David. Kabanata 760. Tinitigan ni Ren Xian ang anak na si Ren Sikong, puno ng pagdududa at tanong ang mga mata nito. Sikong, anong nangyayari? Tanong ni Ren Xian na may malamig na mukha. Dad, huwag kang makinig sa kalokohan nitong lalaking ito na nagngangalang David. Akala mo naman ayaw kitang saktan, di ba? Paano ako, si Ningyu ay hindi, siya ang aking matalik na kaibigan. Bagamat tila naguguluhan si Ren Sikong, pilit pa rin niyang tinatanggihan. Si Ren Xian ay undecided din ngayon. Kung tutuusin, sarili niyang anak ang anak ni Ren Sikong. Paano niya nagawang saktan ang kanyang mga kamag-anak? Ano ang mabuting maidudulot nito sa kanya? Ningyu, totoo ba ang sinabi ni Mr. Chen? Sinadya mo bang pumili ng isang mabangis na lugar at nagtayo ng isang porma sayon? Tumingin si Ren Xian kay Ningyu at nagtanong. Dahil walang alam ang kanyang anak, posibleng nagsinungaling si Ningyu sa kanyang anak at inayos ito ng palihim. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ningyu ang tanong ni Ren Xian, ngunit tumingin kay David, ang kanyang mga mag-aaral ay bahagyang lumiit at sinabing, hindi ko inaasahan na mapapatay mo si Xia Chao dahil sa Taoism na kilala mo. Ang kaalaman sa Taoismo, sa iyong edad, ikaw ay itinuturing na isang henyo. Ikaw ay isang henyo, at maaari mong matutunan ang gayong pamamaraan sa murang edad. Sayang naman at maling landas ang tinahak mo. Malamig na ngumiti si David. Hahaha, mali ang napuntahan. Tumawa si Ningyu, ang kanyang mukha ay puno ng pang-aalipusta, sa paraan ng pagpunta ko, walang tama o mali, at walang sinuman ang kwalipikadong magkomento sa akin, nag-aral ako sa aking master sa loob ng 4 na taon, at nakuha ko na minana ko ang karamihan sa mga mana ni master, at kahit ang kapatid ko na ilang dekada nang nag-aaral ay hindi kasing husay ko. Ako ang tunay na henyo. Sa hinaharap, ako ang magiging master ng Tianluo Pavilion. Kahit na ikaw ay napakalakas, maaari kang ituring na isang henyo. Ngunit ano ang binibilang nito sa aking mga mata? Ang tono ni Ningyu ay mayabang, ibang-iba sa mapagpakumbaba na tingin kanina. Dahil itinuturing mong henyo ang iyong sarili, nangangahas ka bang aminin ang sinabi ko ngayon? Tumingin si David sa mayabang na si Ningyu at mahinahong nagtanong. Oo, bakit hindi? Pinili ko lang ang lupain ng 7 masamang espirito, itinayo ko ang porma sayon, at naakit ang mga multo. Sa loob ng 1 buwan, lahat sa pamilya Ren ay marahas na mamamatay. Ang lahat ng ito ay ginawa ko. Umamin si Ningyu nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos makinig ni Ren Xian, nanginginig ang kanyang buong katawan, dilat ang kanyang mga mata, at gusto niyang kainin ang puso ni Ningyu. Ningyu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa sobrang takot ni Ren Sikong ay dali-dali niyang sinaway si Ningyu, saka tumingin kay Ren Xian at sinabing, Tay, kalokohan ang sinasabi ni Ningyu, paano niya magagawa ito, hindi rin ito maganda para sa kanya. Sinubukan ni Ren Sikong na magpaliwanag, ngunit naputol siya ni Ningyu. Sikong, nandito na ang lahat, hindi mo kailangang magpanggap o matakot sa kanila, kaya paano kung malaman nila? Tumingin si Ren Sikong kay Ningyu at nagsimulang tumahimik, at maaari siyang ituring na pumayag sa mga salita ni Ningyu. Nang makita ito, nanginginig sa galit si Ren Xian, naghihintay kay Ren Sikong na may galit sa kanyang mukha, Heya, hayop, gusto kitang patayin, hayop ka, bakit mo ginagawa ito? Simula ngayon, hindi na ako anak ni Ren Xian. Nanginginig si Ren Xian at humakbang para sampilan si Ren Sikong, ngunit itinulak siya ni Ren Sikong. Natigilan si Ren Xian, dahil simula pagkabata, hindi nang ahas si Ren Sikong na gawin ito sa kanya. Tama na, hindi mo ako anak, ni dugo ng pamilya Ren, hindi mo na ako kailangan paalisan sa pamilya Ren. Malakas na ungol ni Ren Sikong. Ikaw, anong sabi mo? Maglakas loob kang sabihin itong muli, hindi inaasahan ni Ren Xian na si Ren Sikong ay maglalakas loob na magsabi ng mga masasakit na salita. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo naman ako anak.
Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, palagi kang kumikiling sa nakatatandang kapatid, at noon pa man ay nais mong bigyan ang nakatatandang kapatid ng posisyon ng pinuno ng bahay. Akala ko hindi mo ako gusto, kaya binigay mo kay kuya ang posisyon ng puno ng bahay. Nang maglaon ako matapos basahin ang tala-arawan ng aking ina, napagtanto ko na hindi ako ang laman at dugo ng pamilya Ren. No wonder partial ka sa kuya. I hate you, kaya papatayin ko kayong lahat. Sa panahong iyon, ang pag-aari ng pamilya Ren ay magiging akin na. Ang mukha ni Ren Sikong ay naging kakilakilabot tulad ng isang baliw na tigre, na patuloy na umaatungal. Kabanata 761. Napatulala si Ren Xian, ngunit sa sandaling ito, ang ina ni Ren Sikong ay mapatla, at walang bakas ng dugo. Dahan-daang lumingon si Ren Xian sa kanyang asawa at sinabing, Sushan, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Hindi makapaniwala si Ren Xian, at hindi makapaniwala, paanong hindi niya anak si Ren Sikong. Sinundan niya ang kanyang asawa at nahulog sa isa't isa, at hindi kailanman nag-away. Naputol man ang mga paa ng kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan, hindi niya naisip na iwanan siya. Hindi niya akalain na ang kanyang sinseridad sa pagbibigay ay may papalit sa pagtataksil ng kanyang asawa. Woo! Ang mapait na iyak ng asawa ni Ren Xian. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ang mga mata ni Ren Xian ay iskarlate sa sandaling ito, tulad ng isang hayop, na inalog ang mga balikat ng kanyang asawa ng desperadong. Normally, hinding-hindi niya tretuhin ng ganito ang kanyang asawa, ngunit sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang sarili. Mapait na umiyak ang asawa ni Ren Xian at sinabing dahan-dahan, tama siya, hindi talaga siya ang iyong biological na anak, ikinalulungkot kita, ikinalulungkot ko ang pamilya Ren. Nang marinig ang kumpirmasyon mula sa bibig ng kanyang asawa, hindi na nakayanan ni Ren Xian at napaupo sa lupa. Ang buong tao ay naging pipi, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Bakit? 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 Napakabait ko sa'yo, bakit? Hindi maintindihan ni Ren Xian kung bakit binigay niya sa kanyang asawa ang pinakamagandang pagmamahal at kung bakit siya pinagtaksilan ng kanyang asawa. Nang makita ang hitsura ng kanyang asawa, ang asawa ni Ren Xian ay lalong nalungkot, pasensya na, hindi kita pinagtaksilan, ito ang iyong mabuting kaibigan na si Sun Kai, masyado kang uminom sa bahay noong araw na iyon, sinamantala niya ang pagkakataon na dungisan ako, lumaban ako, sumigaw ako, ngunit ikaw ay lasing at walang malay, at nagtagumpay siya sa huli. Takot akong mawala ka kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sayo. Nang maglaon, nalaman kong buntis ako. Gusto ko sanang ipalaglag ang bata, pero nalaman mong buntis ako. Ang masusing pag-aalaga ng buong pamilya, para wala akong pagkakataon na sirain ang masasamang species na ito. I'm sorry. I was wrong. I was wrong. Dapat noon ko pa sinabi sa'yo, ang daming hindi mangyayari ngayon, mali talaga ako. Ang asawa ni Ren Xian ay desperadong humingi ng tawad at inamin ang kanyang pagkakamali. Si Ren Xian ay tanga, parang isang kahoy na tao, nakaupo sa lupa na hindi gumagalaw. Ngayon ay sa wakas naiintindihan na niya kung bakit pinipigilan siya ng kanyang asawa na ibigay ang ari-arian ng pamilya Ren kay Ren Sikong. Alam na pala niyang hindi si Ren Sikong si Ren Sikong. Ang laman ng tahanan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ren Xian, at nawalan siya ng malay. Husband, nang makita ito, ang asawa ni Ren Xian ay sumigaw ng malungkot, at sa wakas ay nahimatay. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Sun Simiao upang suriin, at nalaman niyang nagmamadali lang silang dalawa, at walang mabigat na problema, kaya't siya ay gumaan. At nakinig si David sa mga gawain ng pamilya Ren at nakaramdam ng maraming buntong hininga. Ang isang masaya at mapagmahal na pamilya ay maaaring nawasak mula sa sandaling ito. Nang makita ni Ren Sikong na nawala ng malay ang kanyang mga magulang, hindi lang siya nag-alala, kundi natawa rin siya at sinabing, mamamatay kayong lahat, sa ganitong paraan, lahat ng bagay sa pamilya Ren ay magiging akin. Nabaliw si Ren Sikong at sinabi kay Ningyu, patayin mo lahat ng tao dito, basta makuha ko ang ari-arian ng pamilya Ren, tutuperin ko lahat ng ipinangako ko sa iyo, at marami sa pamilya Ren ang nahukay. Mula sa sinaunang libingan. Baby, kahit anong gusto mo,
kunin mo lahat ng gusto mo. Ang mga mata ni Ren Sikong ay punong-puno ng layuning pumatay. Gusto niyang patayin ang lahat ng nandito, para walang makaalam ng tunay niyang pagkatao at walang makakapigil sa kanya na manahin ang ari-arian ng pamilya Ren. Walang problema. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ningyu, at pagkatapos ay kaway ng kanyang kamay, ang pinto ng bilya ay nagsara ng mahigpit. Nang makitang ganoon si Ningyu, bahagyang ngumiti si David, sigurado ka bang mapapatay mo kami? Kabanata 762. Haha, ang pagpatay sa inyo ay parang pagdurog ng mga langgam, huwag mong isipin na mapapatay mo si Xia Chao, alam mo ang ilang taoism, ikaw ay isang henyo, at may kakayahan kang makipaglaban sa akin. Sa mata ko, ikaw at ang iba ay pareho. Langgam. Tumawa ng malakas si Ningyu, at pagkatapos ay patuloy na iginalo ang kanyang mga kamay, para lamang makita ang isang serye ng mga magic seal na sumasabog sa hangin, ang buong bulwagan ay napuno ng invisible na mana, at ang mga masasamang multo ay nagpakita rin ng kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, isang magic formation ang nakikita ng hubad na mata sa bulwagan, at ang mga kadena ng mga kadena ay nagkuros, na humaharang sa lahat ng paraan palabas. Ito ang nakulong na dragon formation ng aking Tianluo Pavilion. Ang mga natrap sa formation ay hinding-hindi makakatakas. Dapat kang mamatay. Isang malakas na sigaw si Ningyu, at nakita niya na ang mga tanikala ay nag-aapoy sa nagngangalit na apoy, at ang buong bulwagan ay sobrang init sa isang iglap. Isang di nakikitang puwersa ang bumalot sa lahat, at hindi mabilang na masasamang espiritu ang nagsama-sama, at ang masasamang espiritong ito ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng mga multong iyon. Ang lupain ng 7 masamang espiritu ay talagang makapangyarihan. Tiningnan ni David ang mga kahindek-hindek na multo at bumantong hininga. Ginoo. Shen, pigilan natin siya, makakahanap ka ng paraan para pumunta. Binunot ni Lin Chanho at Chi Feng ang kanilang mga sandata at tumayo sa harap ni David na may determinadong ekspresyon. Nagtago si Xiaolan sa likod ni David at tumingin sa laganap na si Ningyu. Biglang, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang nakakalaso na insekto na kasing laki ng kanyang pinky ang tumungo kay Ningyu. Ang mga nakakalaso na insekto na ito ay lubhang nakakalason. Hanggat hinawakan nila ang mga ito, sila ay lason at mamamatay. Si Xiaolan ay nasa Miao Village sa loob ng 20 taon, at pamilyar na pamilyar siya sa mga makamandag na insektong ito. Umuugong. 12 ng mga nakakalaso na insekto ang patungo sa Ningyu, hanggat ang isa sa kanila ay makakarating sa Ningyu, ito ay maituturing na isang tagumpay. Gusto din akong sakta ng mga nakakalaso na insekto. Malamig na ngumuso si Ningyu at casual na ikinaway ito. Biglang lumitaw ang isang malaking lambat sa harap ni Ningyu, at lahat ng makamandag na insekto ay hinaranggan ng malaking lambat. Kaagad pagkatapos, nagliyab ang apoy sa malaking lambat, at pagkatapos na hawakan ng mga makamandag na insekto ang apoy, sila ay nasunog hanggang sa mamatay at nahulog sa lupa. Matapos patayin ang mga makamandag na insekto, nawala din ang malaking lambat sa harap ni Ningyu. Sa nakulong na porma sayon ng dragon, ako ang master, hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap. Tiningnan ni Ningyu ang mga bangkay ng mga makamandag na insekto sa buong sahig na may pagmamalaki. Tiningnan ni Xiaolan ang mga patay na nakakalaso na insekto, at nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Maingat niyang binuhay ang mga ito, at ngayon ay patay na silang lahat, at umalis din si Xiaolan sa Miao Village. Natatakot ako na ang mga nakakalaso na insektong ito ay hindi na matagpuan sa hinaharap. Nagkatinginan sina Lin Chanho at Chi Feng, at bigla nilang inatake si Ningyu. Si Lin Chanho ay may hawak na saber na may ulo ng tigre sa kanyang kamay, habang si Chi Feng ay may hawak na maikling espada sa kanyang kamay. Pareho silang mahusay na mga master, at sila ay napakabilis. Gusto nilang supilin si Ningyu nang hindi inaasahan. Ang tanging master, maglakas loob na maging mapangahas sa harap ko. Malamig na bumantong hininga si Ningyu, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay agad na nag-condense sa isang lubad, at pagkatapos ay naglakad patungo kina Lin Chanho at Chi Feng. Dragon Bound. Nakita ko na ang lubad ay parang isang malaking ahas, at nakita ko na sina Lin Chanho at Chi Feng ay nagkasalikop, at ang dalawa ay agad na nakontrol, at ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay nahulog sa lupa.
Habang palapit ng palapit ang lubad, naramdaman na lamang nina Lin Chanho at Chifeng na nahihirapan sila sa isa't isa, at ang kanilang mga mukha ay naging lubhang mapatla. Nang makita ito, ginawang kutsilyo ni David ang kanyang mga daliri, at lumabas ang isang sinag ng liwanag mula sa mga daliri ni David, at pagkatapos ay pinutol ang mga lubad kina Lin Chanho at Chifeng, at kumawala ang dalawa. Balik! Matapos iligtas sina Lin Chanho at Chifeng, mahinang sinabi ni David. Alam ni Lin Chanho at Chifeng na silang dalawa ay hindi kalaban ni Ningyu, at hindi man lang nila magawang hawakan ang iba, kaya nakikinig lang sila sa mga salita ni David at umatras sa likuran ni David. Mayroon ka talagang dalawang stroke, maaari mo talagang putulin ang aking dragon-bound rope. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ningyu, at pagkatapos ay muli niyang ginalaw ang magic art, ipinapahayag ang kapangyarihan ng langit at lupa upang ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay patuloy na nagtitipon. Ito ang lupain ng 7 masasamang espiritu, at ang masasamang espiritu ay walang katapusan. Kabanata 763. Ang hindi mabilang na mga mamamatay tao na aura sa wakas ay nakondensed sa magic chain. Ang mga tanikala na ito ay kasing tigas ng bakal, hindi nakikita at walang kulay, at walang paraan upang sirain ang mga ito. Sa pagkakataong ito, naakit ni Ningyu ang higit sa 100 ng mga lubad na nagbibigkis ng dragon, mahigpit na nagbigkis sa mga paa at katawan ni David, na naging dahilan upang hindi makagalaw si David. At ang mga multong iyon, sa ilalim ng utos ni Ningyu, ay sunod-sunod na pumunta kay David. 12 ng mga multo ang lumipad patungo kay David gamit ang kanilang mga pangil at kuko, at tumambad ang kanilang matatalas na pangil, na lubhang nakakatakot. Nakatali si David ng nakatali na lubad ng dragon. Pagtingin sa lumilipad na aswang, 2 beses lang siyang pumihit, ngunit walang paraan para makawala sa lubad. Nang makitang lumalapit ang mga multong iyon, puno ng pagmamalaki ang mukha ni Ningyu. Gayunpaman, hindi niya nakita na ang mga multong ito ay patungo kay David, at si David ay napigilan at hindi makagalaw, ngunit hindi siya nagpakita ng gulat, ngunit isang bahagyang arko ang nakataas sa sulok ng kanyang bibig. Ang mga aswang na iyon ay bumigkas ng malupit at nakakatakot na mga hiyawan, at pagkatapos ay direktang tumagos sa katawan ni David. Sa sandaling hawakan ng mga multong ito ang katawan ni David, ang katawan ni David ay kumikislap ng gintong liwanag, at pagkatapos ay mawawala ang mga multong iyon. Di nagtagal, 12 ng mga multo ang nawala, at si David, na nakulong sa mahabang lubad, ay nakatayo pa rin doon, hindi nagdurusa ng typhoid fever. Sa sandaling ito, lahat ng mga multong iyon ay pumasok sa katawan ni David, at ang concentrated heart technique ay tumatakbo ng mabilis, patuloy na sinisipsip ang mga multong iyon sa dantian, ang mga multong iyon ay nagsisigawan at gustong kumawala sa katawan ni David, ngunit walang paraan upang makalaya. Pinipino ng heart concentration art ang lahat ng mga multo na iyon sa espiritual na kapangyarihan, na nakaimbak sa dantian. Paano ito nangyayari? Bahagyang nanginig ang puso ni Ningyu. Nalaman niya na ang gininto ang liwanag na kakalabas lang mula sa katawan ni David ay naglalaman talaga ng maraming mana, na parang may malaking magic circle na tumatakbo sa katawan ni David. Hindi ba't ang batang ito ay isang Daoist Master din? Hindi makapaniwala si Ningyu, kung Daoist Master din si David, nakakatakot, kung tutuusin, si David ay halos kasing edad niya. Dapat mong malaman na ang Daoist cultivation ay mas mahirap kaysa sa martial Dao cultivation, at bilang karagdagan sa pagsusumikap, ang pinakamahalagang bagay sa Daoist cultivation ay ang pagkakaroon ng talento, upang maunawaan ang mga misteryo ng langit at lupa, at ang asensya ng Daoismo. Malinaw, ang kasalukuyang lakas ni David ay isang mahusay na master ng martial arts. Hindi madaling maabot ang lakas ng isang mahusay na master ng martial arts sa edad na ito, ngunit kung si David ay isa ring master ng martial arts sa parehong oras, ito ay kakilakilabot. Dao at Wudul cultivation, ito ay isa sa 10,000, isang henyo sa mga henyo. Sa sandaling ito, lalong naging pangit ang mukha ni Ningyu, ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, may sinabi siya sa kanyang bibig, at ang 12 ng mga lubad na nagbubuklad ng dragon ay nagsimula ng mabilis na lumiit. Mahigit sa 12 ng mga lubad na nagbubuklad ng dragon na pinalapot ng nakamamatay na aura ay mahigpit na nakatali kay David.
Patuloy na hinihimok ni Ningyu si Faho, at ang masasamang espiritu ay patuloy na lumabas sa lupa. Ang masasamang espiritong ito ay nagpatuloy sa pagkondense, na ginagawang mas makapal at makapal ang mga lubid na nagbubuklod sa dragon. Nang makitang hindi makagalaw si David sa sandaling ito, nagsimulang magpakita ng kumpiyansa ng ngiti si Ningyu sa kanyang mukha. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kumpiyansa ng ngiti ni Ningyu ay sumilay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumingin siya kay David nang nanlalaki ang mga mata. Nakita ko na ang katawan ni David ay nagsimulang muling kumislap ng gininto ang liwanag, at pagkatapos ang lubod na nagbubuklod ng dragon, na pinalapot ng masamang espiritu, ay naging usok at alabok sa isang iglap sa ilalim ng pag-iilaw nitong gintong liwanag, at direktang sinipsip sa katawan ni David. Para kay David, ang masasamang espiritong ito ay isang magandang mapagkukunan para sa paglilinang. Bagamat ngayon, sa mga tuntunin ng lakas ni David, ang pagsipsip sa mga masasamang espiritong ito ay isang patak sa balde, at ito ay hindi masyadong nakakatulong para sa paglilinang, ngunit ang mga lamok ay maliliit at karne, at hindi palalampasin ni David ang pagkakataong ito. Exi Shu, masama ka Shu. Agad na naunawaan ni Ningyu sa sandaling ito na ang mga multong iyon ay hindi maaaring saktan si David, at talagang sinipsip ni David ang lubid na nakagapos ng dragon na pinalapot ng masasamang espiritu sa kanyang katawan. Ang mga masasamang magsasaka lamang ang maaaring magsanay sa pamamagitan ng pagsipsip ng yin at masasamang espiritu. Kabanata 764. Ikaw ba ay mula sa Blood Witch Sect, o mula sa Yin Yang Sect? Tumingin si Ningyu kay David ng maingat at nagtanong. Kung talagang kabilang si David sa dalawang sektang ito, hindi maglalakas loob na pumatay si Ningyu. Kung tutuusin, walang awa ang dalawang sekta na ito. Kung talagang susundin nila ang dalawang sekta na ito, sila ay mamamatay, at pagkatapos ay malalaman ng kanyang amo. Para pagalitan ang sarili hanggang mamatay. Si Ningyu ay isa na ngayong celebrity sa Tianluo Pavilion, kaya kailangan niyang kumilos ng maingat, at hindi niya maantala ang kanyang magandang kinabukasan dahil dito. Hindi ako Blood Witch Sect, o Yin and Yang Sect. Kung natatakot ka, lumuhad ka ng masunurin, baka pwede kitang bitawan. Bahagyang ngumiti si David. Hoy! Mayabang, paano kung isa kang tunay na masamang magsasaka, ang ating Tianluo Pavilion ay isang kilala at matuwid, na dalubhasa sa pakikitungo sa iyo ng mga masasamang magsasaka. Malamig na bumantong hininga si Ningyu, pagkatapos ay ikinalat ang nakulong na porma sayon ng dragon, at direktang naglabas ng espada mula sa kanyang katawan. Nakita niyang simple at maitim ang katawan ng espada, at hindi niya alam kung saang material ito gawa, ngunit sa katawan ng espada, gawa ito sa pula. Ang ilang mga spells ay iginuhit gamit ang cinnabar pen. Ito ang Sword of Punishing Evils, na espesyal na idinisenyo para harapin kayong mga masasamang magsasaka. Sabi ni Ningyu, itinaas ang espada sa kanyang dibdib, pinalapot ang mana, at nag-swipe sa hangin. Thorn! Ang hangin ay tila nahati sa isang puwang sa isang iglap, at ang tunog ng pagbasag ng hangin ay tumunog sa kawalan, at isang mabangis na espada chi ang bumaril. Kabilang sa kanila, pumunta siya kay David. Kung saan dumaan ang enerhiya ng espada, ang lahat ay nahahati sa dalawa, at maging ang matigas na marmol na sahig ay may malalim na imprint sa sandaling ito. I-click. Ang sword chi ay direktang tumama sa katawan ni David. Matapos lamang makarinig ng malutong na tunog, buo na ang katawan ni David, ngunit may puwang sa kanyang damit. Bagamat hindi nasakta ng sword chi si David, ang mga spelling na may halong sword chi ay umiikot sa paligid ni David, at ang mga spells ay patuloy na kumikislap ng pulang ilaw. Ang swansong ng langit at lupa ay ang ugat ng lahat ng enerhiya. Paglilinang ng daan-daang milyong kalpa para patunayan ang aking supernatural na kapangyarihan. Sa loob at labas ng Three Realms, ang tao ay nag-iisa. Ang katawan ay may gintong liwanag, na sumasalamin sa aking katawan. Hindi nakikita, hindi naririnig. Sakop sa mundo, pag-aalaga sa masa. Patuloy na binibigkas ni Ningyu ang incantation, ang mga asol na ugat ay lumabas sa kanyang noo, at nagsimulang tumulo ang pawis. Ang lakas ng espada ay hindi kayang saktan si David, at ngayon ay maaari na lamang siyang umasa sa mga spell na iyon. Habang pabilis ng pabilis ang pagbigkas ni Ningyu, pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng mga spelling kay David, at ang pulang ilaw ay kumikislap ng mas maliwanag.
Ipagpaumanhin mo ang kasamaan. Sigaw ni Ningyu, at biglang dumaikit ang mga spell sa katawan ni David. Si David ay personal na nakabalot sa pulang ilaw, at ang mga spell na iyon ay lahat ng tatak kay David na parang tatak. Tumingin si Ningyu kay David at nalaman na kahit na ang mga spell na ito ay nakadikit sa katawan ni David, tila wala itong epekto. Hindi nag-react si David. Bahagyang kumunat ang noo ni Ningyu at mabilis na nagsimulang ulitin ang inkantasyon. Nang makita si Ningyu na pawis, malamig na bumaantong hininga si David. Ang tanga X. Bahagyang nanginig ang katawan ni David, ang mga spell sa kanyang katawan ay nagkalat sa isang iglap, hindi mabilang na malalakas na hangin ang nagkalat, at ang mga bitek ay lumitaw sa nakapalibot na lupa. Lumiit ang mga mag-aaral ni Ningyu, at sa isang alon ng Sword of Punishment sa kanyang kamay, ang mga nakakalat na spell ay bumalik sa Sword of Punishment sa isang iglap, ngunit ang mga spells na iyon ay halatang mas madilim. Hindi makapaniwalang tumingin si Ningyu kay David. Nilabanan lang ni David ang kanyang sword chi, ngunit ngayon ay madali na siyang humiwalay sa mga spell na ito. Ito ay masyadong malakas, tama. Ang Zuxi Sword na ito ay ang kayamanan ng Tianluo Pavilion. Si Ningyu ay napakatalino, kaya ipinasa sa kanya ng master na si Nisidao ang Zuxi Sword, at ipinasa din ito kay Ningyu, kahit na hindi pa ito nakakabisado ni Ningyu. Ngunit ang pangkalahatang masamang magsasaka ay nakatagpo sa kanya, at nakatakas lamang para sa kanyang buhay. Hindi niya natagpuan ang masamang magsasaka na hindi natatakot sa masamang espada sa kanyang kamay. Kabanata 765. Sino ka ba? Bakit hindi ka natatakot sa aking espada ng pagpaparusa ng kasamaan? Hindi talaga maintindihan ni Ningyu kung si David ay isang masamang magsasaka, bakit hindi siya natakot sa kanyang sariling espada na pumatay ng kasamaan? Bakit ako matatakot? Walang pakialam na tanong ni David. Tinitigan ni Ningyu si David, nangangatol ang kanyang mga ngipin, na para bang nagpapasya siya. Biglang, mabilis na naglaslas si Ningyu ng ilang linya ng sword energy, at agad na hinawakan ang talon sa aking kamay. Pagkatapos ng magaan na inumin, na may biglaang puwersa, ang matalim na talon ay direktang tumagos sa palad ni Ningyu. Sa ngalan ng dugo, patayin ang kasamaan at iwasan ang sakuna, sunugin ito. May sinabi si Ningyu sa kanyang bibig, at pagkatapos ay nagkaroon ng apoy sa Zuxi Sword. Ang apoy ay lubhang kakaiba, ito ay naging isang berdeng kulay, tulad ng isang phosphorus na apoy, ang apoy ay nagninangas ng napakalakas sa tulong ng dugo ni Ningyu, at mayroon pa ring kaunting kahirapan. Ang amoy ng dugo ay patuloy na nagmumula sa Evil Sword. Cut! Muli na namang inihampas ni Ningyu ang XE Sword sa kanyang kamay patungo kay David, at kaagad na tatlong sword chi na nagninangas na may berdeng apoy ang bumagsak kay David sa isang nakapalibot na sitwasyon. David, mag-ingat, ito ay phosphorus fires. Hanggat ang kaunting bahagi nito ay napupunta sa katawan, masusunog nito ang mga tao ng buhay, at hindi na ito maliligtas kahit kailan. Nang makita ito, nagmamadaling pinaalalahanan ni Xiaolan si David. Matagal nang nakita ni David ang kakaibang apoy na ito, ngunit hindi niya akalain na ang Ningyu na ito ay talagang gagamit ng phosphorus fire. Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng apoy ay lubhang mapanganib, at kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay sasabak. Sa hindi inaasahan, itong si Ningyu, nang makitang hindi madaling pakitunguhan si David, ay gagamit ng ganitong malupit na pamamaraan. Tumayo kayong lahat. Ipinayo ni David, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ito sa hangin, at isang espada na may malamig na hangin ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang espada sa kamay ni David, tila na-freeze ang lahat, lalo na si Ningyu, na nabigla nang makita niya ang espada na lumabas mula sa manipis na hangin sa kamay ni David. Tingnan mo kung gaano kalakas ang aking Dragon Slaying Sword, o kung ang iyong Sword of Punishing Evil ay makapangyarihan. Pagkatapos magsalita ni David, lumiwanag ang apoy mula sa Dragon Slaying Sword, ngunit ang apoy ay pulang-pula. Ang apoy sa Dragon Slaying Sword ay naglalabas ng temperaturang maihahambing sa araw, at agad na ikinukumpara ang mga apoy na phosphorus na iyon. Tunay na apoy, totoong apoy ni Samadhi. Nanlaki ang mga mata ni Ningyu, at patuloy siyang sumisigaw, maaari ka talagang gumuhit ng tunay na apoy ni Samadhi, ikaw ba ay isang dalubhasa sa taoismo?
Ang isang master ng Taoism lamang ang makakapaglabas ng tunay na apoy ng samadhi, at tulad ng isang alchemist, tanging ang mga pamilyar sa pamamaraang Taoist at makakapaglabas ng tunay na apoy ng samadhi ang makakapagpino ng mga high-level na medicinal pill. Ngayon ay aktwal na inilabas ni David ang tunay na apoy ng samadhi, na hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa apoy na iyon ng phosphorus. Cut! Bahagyang kumaway si David, at ang apoy sa dragon-slaying sword ay agad na naging fire dragon, na bumaril ng marahas, at agad na bumangga sa tatlong sword chi na itinulak ni Ningyo. Dumadagindong. Pagkatapos ng ilang tila pagsabog na ingay, ang tatlong sword chi ni Ningyo ay agad na nawala, at ang nagninangas na phosphorus na apoy ay bumalik at binalot si Ningyo. Biglang lumaki ang mga mag-aaral ni Ningyo, at sa desperadong kaway ng kanyang mga kamay, lumitaw ang isang harang sa kanyang harapan, na tinaklen si Ningyo upang maiwasang atakihin ng apoy ng phosphorus. Sa sandaling lumitaw ang hadlang, ilang grupo ng phosphorus na apoy ang tumama dito, ngunit nabigo silang tumago sa hadlang. Ngunit nang hawakan ng pulang-pula na samadhi through fire ni David ang harang, isang tunog ng kaluskos ang tumunog, at pagkatapos ay tumingin sa harang, may mga bitek pa nga. Tumaas ang puso ni Ningyo sa kanyang lalamunan, at ang kanyang puso ay labis na natakot, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay hindi kailanman naisip na ang lakas ni David ay napakalakas, na lampas sa kanyang imahinasyon. Wow! Sa wakas, hindi napigilan ng harang ang epekto, at sa wakas ay nabasag ng direkta. Nagmamadaling iwinagayway ni Ningyo ang XE sword sa kanyang kamay, sinusubukang hadlangan ang tumitisik na apoy na phosphorus. Bagamat nalabanan ang karamihan sa apoy na phosphorus, may kaunting apoy na phosphorus pa rin ang bumagsak sa katawan ni Ningyo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.